Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is B, the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters. Kain tayo mangga with alamang. Okay, bye chatters. Mukbang na daw niya. Okay, sige, magmukbang ka na. Hi, chatter. Hi Time chatters. check. 12:15 ng madaling araw. So, kamusta naman, chatters? Na-enjoy niyo ba yung huli naming ang tawag doon? Podcast. Episode. Grabe, tuwang-tuwa ako dun talaga. Kasi yung actions ni B, tapos yung mga banters natin. Ano, happy. Kasi nga, totoong... Masaya siya. True to life kasi siya. True to life, exactly. So, ano kaya Baka gusto mo ngayon? lang i-ready yung next Kaya natin. gagawa tayo ng isa pang true to life story. Okay. Hindi mo man Tayo lang kasabihin, eto na po. Wala, sinabi ko lang ito na tayo, guys. Hindi kami na nakikinig, maingay kami. Masosyal and ignorant moment. Ayun lang. Ako din. At dahil wala kang naisip, ikaw mauuna. Napapansin ko Hindi, sa mga... naisip ko kasi kung saan. Napapansin ko sa mga episodes natin, nitong mga nakaraan, ang hilig mo ganyan, eh. At dahil dyan, ikaw na. Mm-mm. Napansin mo? Oo. Dahil dyan, ikaw na. Hindi pa siya nagsimula, di ba? Nung unang-una ako, tapos ikaw. Oo. Ikaw ngayon. Kasi tatlo pa lang naman Back to. to you. Diba? Tatlo pa lang to talaga. So, paano tayo? Makabawi-bawi man lang. Okay. Go. Oh, pasosyal. Pa-social moments. Pa-social Ang pinaka naaalala ko dito is nung college kasi, 'di ba nung college, meron kami parang practicum. Hindi naman parang practicum yun. Parang one day, parang gala night, gano'n. Mm. Eh syempre, sa hotel yon first time mo mag 5 course meal, ganun may mga pa-wine pa. So ito naman ako, syempre, get up, super forma, ganun. Eh, pasyal naman masyado. Can I have some water? Ganun naman daw. Wow. Sabi nung partner ko, kasi may partner kami ng college. So, sabi nung partner, pwede ka naman mag-Tagalog, uy. Sabi niya sa akin. Though, syempre, first time ko nga lang, gusto mo rin naman, kumbaga, ma-feel kung anong feeling ng mga mayayaman, na pa-English, diba? Na may pa 5-course meal. A 5-course meal. Yeah. So sa akin masyado naman doon ko na realize na talagang dapat hindi ka naman masyadong ma-feeling pag mga ganun. Kasi normal lang naman din. Parang kumbaga dinivide lang naman niya yung mga pagkain. Kasi sa ating mga Pilipino mahilig naman tayo sa ganun, di ba? May appetizer tayo talaga, tapos may main dish. So parang na-divide lang. And walang pagkakaiba. Sa So, pagka ganon, parang per plate, 'di ba? Ganon. Pagka normal natin, isang plate lang, andyan na lahat. Andyan na lahat. Tapos pag So, yun lang yung naman. unang isa-serve sa'yo, ang konti-konti, ang liit-liit. Ano ba yan? Ganun lang pala talaga. Ang tagal pang dumating yung next. At saka kung iisipin mo yung amount naman nung appetizer na binigay sa'yo or nung food na binigay sa'yo, pag pinagsama-sama mo yun, parehas lang naman nung kinakain mong normal, di ba? Hindi kaya. Hindi ka Mas sure. konti kaya. Oo. Yung sa mga Parang hanggang dito lang. expensive. Hanggang dito lang pag expensive. Kahit yung pinapanood kong food vlogger, nag-eat siya talaga sa ang tawag doon yung mga high-end na resort na may ang tawag doon sa yung course na food, hindi buffet, ang tawag doon. Yung divided yung pagbigay sa'yo ng mga Yun nga, meal. 5 meal Ang tawag doon, course, sinabi 3 mo. course meal. Oh, yun.
Ang liit lang talaga, parang ano, hanggang sa lahat ng meals niya, pati sa dessert, ang liit. Parang sabi ko, isang subuan ko lang lahat yan. Baka Yung yun mga naman talaga ang proper. Yun talaga daw kasi ang proper. Hindi kasi tayo Oo, proper. Well, totoo din naman kasi usually, expensive yung food. ang binabayaran mo lang naman kasi talaga sa Rare. mga name. Yung name at saka yung quality ng food, di ba? Tsaka yung experience, syempre. Saka si chef. Ay, si Oo, chef. tsaka si Usually, chef. Feeling ko. Yes. usually naman sa mga si chef. Bakit? Paano ko matanda yung chef? Gusto mo pa rin? Wala, bayad lang si chef. Wala kaming sinabing gusto si chef. Delayed nga kasi yung sa kanya. Totoo. Oh, di ba? Late na siya nag-react, nakatawa na tayo ng madami. Oh. Yeah, 1, 2, 3. Hindi. Ang naririnig ko na kasi si chef. Chef ka, chef. Namura. Okay, going back. Going back, so yun, na-realize ko na hindi naman pala kailangan mag-ganon. Ano pa rin mga prim and proper, kailangan mo maging prim and proper sa mga ganong okasyon, di ba? So, todo naman ako doon. Naisip ko lang, na-realize ko lang nung gumawa ko nung kodigo talaga, hindi notes. Nung notes ko na, ang baduy ko naman pala nung ano na yun, nung oras na yun. Water, please. Hindi naman. Okay lang din naman yun kasi sinasang-ayon mo nga lang naman din ang okasyon, di ba? Oh, pero syempre, kung kalog-kalog naman yung mga kasama mo, hindi sila, parang hindi nila. Pinagtribang ka pa. Water, please. Water, please. So, ulitin mo pa Clean and ba? proper ka pa, pero Ano? Uulit ka pa. tagal niya sumagot 5 seconds. Sa estado ng buhay ko ngayon, pwede. Charot. No. Wow. Sabi niya dapat clean and proper. Nung time na yun, clean lang siya, hindi siya proper. Water, please. Hindi pala yung proper. Ha? Di ba prim? Hindi ba proper ako? Hindi ako prim. Ha? Clean sabi ko ah. Ano ba sinabi ko? Bakit clean? Anong clean? Clean and proper sabi mo eh. Yun yung narinig ko. Yung internet din. Bingi ako. Yung internet din sa Pilipinas nagpapalit na ng words. May sub. Ano bang sinabi niya? Prim. Prim. Clean and proper. Okay. Clean and proper talaga yung narinig ko. Parang sa school. Clean green. Ayoko na nga. Kasi yun, clean. Neat and clean. Okay, ma-experience naman. Ano to, sa EDSA Shangri-La to. Kasi every time na pupunta kami doon, libre. Libre ng tita ko. Tapos, meron yung one time, nilibre niya kami sa, doon, breakfast buffet. Social doon. Tapos, syempre, social. Gusto mo social ka din, di ba? Pal ka di ba? Ano kasi tawag doon? Social climber. So, di syempre, get up ka, syempre maayos yung, kahit wala pang ligo, basta maayos, ganyan. Tapos, nung nandun ako, syempre kung anong gagawin ng kukunin ng tita ko, yun din yung kukunin ko, gano'n, diba? Kasi siya, lagi na doon. So, alam niya na yung at saka kung paano yung tama. So, kuha siya cereals, fruits, ganyan. Cereals, fruits. Pero yung mata ko na talagang, alam ko na yung bacon doon. Tapos alam ko na yung mga pwesto nung kukuha ng kung next. Kasi feel ko, kukuha siya ng next. Tapos ang tagal niya kumuha ng next, ganon. So, hindi ko na panindigan yung pagkasosyal ko na kumuha lang ng mga ganon. Tapos, parang, kahit nahihiya ako. Tapos tinitingnan ko rin naman yung mga ibang table kung okay lang bang kumuha ng madami. Tapos yun, na lang, parang hindi ko na panindigan yung konting kukunin lang. Wala, kumuha na ako ng rice, kumuha na ako ng bread, kumuha na ako ng ganyan. Hindi na ako nakatiis. Tapos parang nakatapos na ulit ako ng isang pagkain. Ganun pa rin yung kinakain niya. Wala.
ang tawag dito, kumuha na ulit ako, nakailang balik na ako, ganon. So, yun yung social moment ko na feel dapat, ano yun, gagayahin ko yung mga kinakain ng mga nandoon. Pero, hindi ko pala kaya. Ganon. Sa totoong buhay, pang ano talaga tayo, mang inasal. Ganon. Yung mga ganong level ni Rice. Yung mga, Kaluskas, mga gano'ng mga pagkain natin. O anong yun, kaliskas? nun, hindi niya alam yun. Yung sabaw siya na ano, parang taba-taba lamang loob, pero paano ba yung pagkakaluto ng soup niya? Basta masarap yun. Kalabaw yun. Kalabaw yun, di ba? Oh. Basta laman loob siya na taba-taba, Para siyang ganon. ano, Basta masarap siya. para siyang pinapaitan. Pinikpikan, Pero, pinapaitan. Pero, pinikpikan manok na yun eh. eh, Pero wala, kasi, hindi siya mapahid. sounds like kasi. Ano, lamang loob siya ng, Pero yung Ito na naman Olympic, si sounds like. ng Clip pork? ko. Ng pork? hindi, calabar. Calabar. Kalabaw. Caliber? Tapos, Okay. ano, fatty, kumbaga parang yung marrow siya na nasa loob, na hiwa-hiwalay na siya. Tapos, para lang siyang sinabawan siya na pinkish siya, di ba? Parang ganun yung kulay niya, Bash. Orange, pink, orange. Pero hindi siya mapait, na katulad ng papait. Hindi siya pares. Hindi siya pares. Ay, pares. Oh, Hindi, ang pares Hindi, kasi, iba yung pares. ang pares is Brown soup. beef. Yun eh. Tsaka, malapot-lapot. Yes. Ito papakita ko sa'yo mamaya. Yun Na dun sa matahimik kwento ang mo, buhay mo. usually, yes. Yun dun sa kwento mo, usually kasi yung tita mo, di ba, ano siya, from US? Yung nagluluto sa nila. Kaya gano'n lang naman sila sa ibang bansa, di ba? Sa breakfast nila. Cereal, bread, gano'n. Bread. Pancakes, ganyan. Tapos yun, tas doon ko first na na-experience yung magpapaluto. Tas nakakahiya magpapaluto ng kung ano, kung gusto mo ng egg, kung gusto mo ng ganito, Isang ng egg ibang lang. meat. Hindi, parang mahihiya ka magpaluto kasi parang feel mo mas social pa yung nagluluto sa'yo. Kuya, pahingin itlog. Isang itlog, kuya. Parang ang pangit. Tapos yung lugaw nila doon, parang kakaiba. Parang iba yung rice nila Na doon. Porridge usually pala, naman, porridge. Wow. porridge. Usually naman kasi mag-a-ask ka ng egg from dun sa egg station. Sasabihin mo na kung anong luto. Hindi siya yung paisang itlog dyan. Paisang itlog na dyan. Hindi kasi yung mga na-experience ko na buffet before, sunny side up lang, tapos meron na, kukuhanin mo na lang na gano'n. Parang later on Yeah. ko na lang na-experience yung mga magpapaluto ka, gano'n. Papaluto ka. Oo. Over easy, sunny side up, scrambled, omelette. Tapos parang na-feel ko din doon, medyo na-intimidate din ako. Kasi parang pagtitingin ka, syempre yung ways ng pagtitingin ng mga ibang tao, parang ganun lang. Ganun. Ikaw talagang, babasahin mo pa talaga kasi hindi mo alam kung ano ba to, parang gano'n ka. Yun lang, parang, yun. Hindi ko napanindigan yung parang maging ganon. Pero okay lang din naman pala. Na okay lang. Okay At lang. least na-experience mo, diba? Ganon. Tsaka thank you sa tita ko. Shoutout sa'yo. Marami kayong mga guests na gano'n, mga pasosyal din. Social. Wala namang masama doon, diba? Kung nabigyan Wala. tayo ng opportunity, ganon. Huwag ka lang magmamaliit ng tao habang nagpapasosyal ka na parang akala mo naman, binili mo naman yung buong egg station. Oo, true. Hello. Okay lang magpasosyal for your, experience. Pero parang may pinaparinggan na kayo. For your own experience. Oo, pinaparinggan talaga namin yung mga, kung sino man dyan. Si Alexis, tsaka si, Alexa. Kasi nag-invento ng pangalan. At dahil siya, Ikaw turn na. mo. Wait lang, di ko alam kung anong unahin ko. Yung college days na lang. Yun yung naalala ko eh. Mamaya na yung sa Manila. Sang school to. UB. Tapos, kasama ko si Enric. Kay Enric, yung BFF ko nung college. Ewan ko kung anong year to, first year or second year. Tapos ito yung mga panahong nauuso-uso na yung pasimula na yung milk tea. Chat time pa lang yung meron sa SM nun eh. Nagsisimula na yung coffee. Pero, di ba, hindi naman tayo mahilig sa galon-galon.
Natatawa na ako, shit. Mahilig tayo sa Zola 20. May work na tayo nun. Pero nung mga college days, ay hindi, ano yun eh, syempre, yun lang ang kape sa Zola. Ibig ko sabihin, yung pupunta ka sa coffee shop, Fishy shop. yung pupunta ka sa coffee shop, tapos yung menu nila, hindi mo alam yung order, hindi mo alam yung order. Ewan ko kung saan tong pinuntahan namin ni Endik. Parang hapon kasi yun, may subject kami na sabay na parang may 2 hours pa kaming break. Tapos may subject. May pinuntahan kami, ewan ko kung saan banda. Hindi ko na maalala. Pero ang naaalala ko yung eksenang naghahanap, ang mahal naman dito, ganyan. So, ang naalala namin, parang kumuha kami nung fries, mga ganon. Isa, share na kami. Tapos coffee tayo. Parang, kasi coffee shop yun. Tapos, wala kaming makitang, syempre, college lang yun, parang baon no, 100 isang araw. Parang lahat nung nasa menu, 150, ganun. May nakita kami, mura-mura. Para alam ko na yan. Pagdating sa amin, yung ano lang siya, Espresso. yung, alam mo yung, shot. Nasa shot glass lang siya. Hala! Tapos eto naman kasing waiter na putang ina, hindi man lang niya sinabi na ano lang po yan hindi niya man lang kami in-inform na ganun. Sinerve niya, wala namang kaming coffee na paglalagyan nun, di ba? Yun na yung pinaka-coffee mo. Yun eh, coffee na Yun na yun. Puro na yun. Oo, tas ang pait-pait. Di ba dapat, tapos, ganun talaga yun. Hindi. Shot. Espresso kaya shot. nga. Itin Pero talaga kasi, yung parang meron siyang nakahiwalay na sa menu yung parang yung sugar na mga nakasachet or yung parang pang alis ng pait niya. Ang mahal pa din, parang hindi na kasya sa budget. Oo, hindi na kasya sa budget kasi parang magkano na yun, yung shot pa lang na yun, 70, parang ganun na yun. Nasa ganun na siya. Putang ina. Hindi rin naman alam ni Enric ng mga panahon yun. First year lang ata kasi kami, no? Wala kaming alam, di man nagko-coffee sa coffee shop talaga, di ba? Hindi ko nga muna sinabing, ano tawag doon? Ano tawag doon? Ano yan? Hindi ko nga muna siya sinabing sa inyo na ano, pero nahulaan nyo na. Na-experience na yung shot lang siya. Alam namin kasi, yun yung experience ko ko. din. Kaya, di ba? Ang tanga-tanga ko. Yun na kasi yung pinakamura. Akala mo pa ang social, di ba? Malay ko ba? 1 shot po, 2 shot, 1 shot Kaya. lang. Well, actually, pang-social talaga siya kasi usually ang mga nagtitake ng mga ganun is yung mga businessmen. Katatanda. Talaga sila. Sinashop lang talaga yun? Oo. Tsaka pag mga coffee lover ka talaga, doon mo makakita kung okay ba yung coffee beans na ginamit. Ganun. Oo. Hindi ko na alam. Puro lang. Mga ganun. Kaya yun. Walang tulugan talaga. Oo. Moving forward with another experience. Ano naman, dito na sa Thailand, na-experience ko na yun. Medyo susunga-sunga din naman ako kasi usually naman, pagkakain tayo ng pizza, di ba? Pwede naman natin kamayin. Kaya ako, medyo pasyosal. Siyempre, yung position sa trabaho, mga gano'n. Nag-ano pa ako? Nag-tinidor at saka kutsilyo. Oo. Tapos, syempre, hirap naman na ako kasi syempre, ano lang siya, parang kumbaga, thin crust lang naman siya. Pero kasi, parang, iiwasan mong gumawa ng sounds yung kutsilyo at saka yung plato. So, parang, plato. Nakakangilo yun eh. Oo. Hirap na ako. Sabi sa akin ng staff ko, ba't kasi di mo na lang kamayin? Nagkukutsilyo ko pa. Ano lang naman, parang kumbaga, nagpalusot na ako. Sabi ko, ayaw kasi marumihan yung kamay ko. Hindi, pag mainit, di ba, ginaganon talaga siya ng iba. Ako, pag nasa
bahay, kamay-kamay lang. Pero pag kunyari ka na kumakain ka sa resto, pag malambot pa siya, ay mainit pa siya, malambot siya, masarap siyang i-fork and tapos Pero pag malamig na siya, pwede mo Pag pan. subo mo na lang. Pero kasi pag Ano kasi thin yun? crust. Thin crust, okay lang. Mm. At saka yan kasi, prim and proper kasi yun. Pagkakain ka naman kasi talaga sa restaurant. Usually naman kasi yun, even naman sa ibang bansa, ginagawa nila yun. Pero pag kayo lang magbabarkada, kumbaga, Kayo. wala nang kartehan, di ba? Pero syempre, pag nasa business meeting ka or whatever, kailangan mo rin naman prim and proper. Plain pa rin ang naririnig ko, yung headset ko siguro. Hindi niya na yung... Magpapalit ka ng headset. So yun, parang kumbaga, naisip ko, bakit nga rin naman kasi ako nagkukutsilyo, papasosyal pa ako nito, kala mo naman. Tapos yung kutsilyo mo, ganito. Visit. Sabi mo kutsilyo na. So yun, isa na namang pasosyal moment ko yun. Okay, sa akin naman, sa steakhouse. So, first time ko ata nito, or hindi ko naman first time, basta nasa steakhouse, ganyan. Tapos, syempre, kain, ganyan. Syempre, usual naman tayo na inuubos talaga natin yung gravy, diba? Dun sa meat, or dun sa, sa rice, or dun sa mashed potato. Rice, Ayan, diba? So, buhos. Tapos, tawag ako sa waiter. Kuya, pa-refill naman po. Refill? Ano pa KFC? Tapos, sobrang sabi niya sa akin. Ma'am, may additional pong ganitong amount. Sabi niya sa akin. Tapos parang, sige mamaya na lang po. Sabi yung gano'n. Akala ko parang free refill, gano'n. Tapos, syempre yung mga kasama ko. Buti na yung mga kasama ko, pamilya ko. Parang, ano daw sabi, bakit? Parang gano'n. Tapos, parang nahihiya ako sa kanila na, hindi pala may bayad daw, gano'n na lang ako. Pero deep inside ko, nahihiya ako kay kuya, na akala niya ata KFC to, yun yung inisip ko. Ngayon, never na ulit akong nagbuhos ng steakhouse. nagbuhos ng gravy pag steakhouse. Konti lang pala. Na-trauma ka ba? Dapat pinanindigan mo na. Ha? Dapat pinanindigan mo na. Na may additional? Hindi ako yung nagbayad that time. Ang kapal ako na mukha ko. May additional po. Sige, okay lang. Kapal na mukha ko. Hindi ako yung nagbayad that time. Tapos, ang tawag dito, kaya sabi ko, sige, mamaya na lang, sabi ko. Pero, maging proud kayo sa akin dahil alam ko ang isasagot ko kung medium, well done. Siyempre, pinauna ko muna ang mga people at ginaya ko sila. Anong preference mo? Medium rare. Ako medium. Ako din. Medium rare. Rare? Yun. Tapos, syempre, after nung kumain, syempre, ni-research mo na kung ano yung mga ibig sabihin nun. Madami pa siya. Joke lang. Ayun. 5 lang siya. Ano yung pinakauna, raw? Rare. Raw, di sana ikaw na yung nagkatay na. Ikaw na nagkatay, ikaw na naghugas. Sinerve mo na lang sa sarili. Rare, medium, tsaka well done. Rare, medium, medium, well done. Bala ka dyan. Tapos, eto na nga. Manila na to, Manila. First time ko mag-call center doon. Tapos, first time ko rin tumira ng Manila na mag-work ka talaga doon. Di kasama ko yung bayo ko, si Kuya Neri. Pagdating pa lang namin dun sa area ng mga building ng call center sa Ortigas, nakaganon-ganon ako habang naglalakad kami papunta dun sa building ng office. Nasabi niya sa akin, uy, wag mo namang ipahalat ang taga-bundok ka. Natawa ako kasi, wala, na-amaze lang ako. Feel ko nasa New York ako, diba? Yung lalaki ng building na magkakatapat lang. Tapos yun na. Pagdating dun sa
office namin, may tutut card para makapasok ka dun sa loob. Wala akong ganun. Kasi mag-a-apply pa lang ako. Umihi ako. Yung CR. Sa CR talaga yung pa-social moments ko. Buti mag-isa ko lang. Tangina yung gripo niya. Walang switch ng kung paano bubuksan. Wait lang, pa-social Ano ba pala to? siya? Hindi to pa-social. Ignorante ito. Hindi ba to pareho doon? Pareho. Pero Hindi ba pareho doon? dalawa to. yun. Isang pa-social, Sa ignorant. isang... Ayun, sa ignorant na yun. So, wala nga siyang gripo na walang pag magwawash ka, hindi mo, kailangan iganon. Tapos hindi pa nasa-sensor agad yung kamay mo. Gusto mong maghugas. Di hindi na ako naghugas. Nag-alcohol na lang ako. Tapos pati yung flash, walang sensor. Sensor din yung flash. Paano na lang pag tumae ka tapos ayaw gumana ng sensor? Hindi mo inanap? Pero hindi. Hindi ako tumae. Umihi lang ako. Hindi man ako tumatay sa ganun. Like, Hindi, Automatic yun siguro pag tumayo. Oo, di ba usually Hindi. automatic? Ang tagal. Siguro kasi nung time na yon matagal na yun, 2012. Yung mga ganong sensor, hindi pa yung high-tech katulad ngayon. Or baka ba, iba ka kasing tumayo. Paano ka ba tumayo? Hindi ka na-sense. Or baka hindi ka niya na-sense from the start. So ako, yun na-ignorante ako dun sa pag-isa-sensor hanggang sa, may mag-CCR. Again, lang ako, kunyari, comb. Tapos tinignan ko kung paano niya ginawa. So, na-figure out ko. Paano? Basta lang. Anyway. Parang gentle lang yung pagkaganon niya. Oo. Tapos ako, sabi ko, shit, paano ba? Ginaganon ko yung taas, baka sa taas yung buzzer. Oo nga, hindi ko alam yung ganun. Wala naman kasing ganun dito sa Baguio. Noon lahat pakla ay may on-off. Di sorry na kung tatanga-tanga ako noon. First time ko nga. Huwag niyo akong i-judge. Nakikita ko. Hindi kita dinajudge kasi same. Hindi, yung mga chatters natin. Merong mall dito sa Thailand na ganyan. Sensor yung nila, faucet. At saka yung tissue niya. So, hindi ko alam kung paano kukunin yung tissue kasi nga, hindi ko alam na sensor din pala siya. Automatic siya mag-dispense ng tissue pag kailangan mo ng tissue. Tapos may mga ibang mall din kasi dito, o may mga ibang mall din dito na yung tissue niya, tagong-tago, as hindi mo alam kung nasaan yung tissue. Ayaw magbigay. Pag naghugas ka ng kamay, medyo basang-basa. Wala din naman sila yung air dryer. Ang ginagawa ko lagi, yung pants ko pinagpupunasan ko kasi hindi ko talaga mahanap kung nasaan ang tip. Though hindi yun ang kwento ko. Gusto ko lang sabihin na may mga ganun dito tayo. Wait lang, bago ka magkwento, meron din ako idudugtog. Gusto ko lang magyabang, Na-discover mo. Hindi. Gusto ko lang magyabang na dito kasi sa Qatar, lahat kasi ganun sa kanila. Kaya yung first time ko, parang sa lahat na, alam mo na kung paano yan. Ganun lang yan. Ganun mo lang lahat yan. Kasi iba-iba sila. So, gumanong ka na sa mga Mag-airbending ka. Oo, ganun mo na. Tapos malalaman mo na kung yung sensor. Kasi ganun dito So, yan, alam mo na. Magic pala. Meron pa yung dito lang. Ano pag may kasabay ka, tapos ginagawa mo? Gumaganon. Well, for sure, baka hindi rin nila alam. So, baka gumagayain nila kung hindi nila alam mo si Shelly yung titin. Tapos kung may nakita mo, gumaganon din. Hindi kasi ganun din ako. Yung parang lahat ginanong ko na. Pero hindi ako nahihiya kasi pag ganun. Pag dinidiscover ko, talagang ginaganon. Hindi ko alam Pero dahil doon nga, ganun nga dito sa Qatar. So, alam ko na yung gagawin. Yun lang. Pero hindi ko ma-figure out ko ano yung purpose nila doon. Kasi kung magtitipid naman ng tubig, kasi pag inalis mo din, meron pa, hindi naman siya automatic. Mas madami pa nga, oo. Diba? Hygiene. Para hindi nahahawakan. Oo nga, no. Alam mo, 5 years ko nang isip yan. Thank you, ha?
Kasi hindi nasagot mo. Ayun, yun ang pagkukulang ng katar. Hindi niya Oo, hindi napa-realize sa'yo sa kung ano. akin. Yun lang. Sa Japan ba yung may ano na siya din? May pang water nang Hugas. lalabas na Mm. diretso sa ano mo? Yes, Kudai yes. ba yun? Oo. Pero Sa paano Japan. pero sabi nila, ang hirap daw i-figure out kasi paano yung diretsyo kung Siyempre, diba, paano yung yung Ano yun? Sa ano kasi, may ganun kami sa Pampanga, yung restaurant na minanage ko sa Wow, Pampanga. siya. Totoo, may ganun. Ano yun? Ikaw nang mag-a-adjust. Kasi syempre, yun nga, parang ano, awkward. You move your ano. i-adjust mo talaga Eh, siya. ikaw lang naman tsaka yung inidoro at yung tubig yung Oo. makakaalam. Hindi mo nakabukas yung pinto eh. Hindi mo sure. Paririnig mo lahat ng mga katabi yung cubicles na gaganunan kayo. Naririnig yung pag-move. Wala lang. May warm pa yung mga yun. Wow. Ang yabang mo Ako ba, naman. ang ignorante moment ko, nung ako sa Pilipinas, ignorante moment ko kasi first time kong sumakay ng minibus ng Philippines. Eh, syempre dito kasi sa Thailand, kaya ko ng kwento Hindi ko. alam magbayad, magpara. Kaya ka ng kwento ko dito sa Thailand kasi may buzz, may buzzer at saka Sorry. may may konduktor. So, alam mo kung saan ka magbabayad, alam mo din kung paano ka bumaba. And nung first time ko sa Baguio, syempre, na-ignorante ako. Nag-message ako sa mga kapatid ko. Sabi ko, paano magbayad dito? Paano bumaba dito? May buzzer ba dito? May ano ba dito? Yun. Tinawanan lang nila akong dalawa kasi sabi nila, parang jeep lang talaga din yan. Para ka din. Magpapara ka din. Tapos, magbabayad ka din sa ano. Gusto kung pwede mo ipaabot, pwede kang magbayad bago ka bumaba. Kasi hindi ka naman makakababa kung hindi ka magbabayad kasi may door siya. Oo nga. So, nakaka-ignorante rin talaga yun. Kasi syempre, iba yung nakasanayan mo sa Bago. sa bago. Hindi ba? Mm-mm. Na-experience ko rin naman yung sa Hong Kong, nung nag-Hong Kong kami. Sa Hong Kong kasi may octopus, yung card na itatap mo lang, bayad ka na. Kala ko octopus Tapos, talaga. Octopus card. Octopus Actually, kasi pwede mo siyang gamitin sa madami. Sa Kaya lahat. ginawa. Okay. Tapos sa Alam ko may totoong octopus sa loob. Inaabot niya yung... Sa Hong Kong kasi, Sorry na yung imagination ko. sa Hong Kong kasi, talaga mag-iisap siya per bus stop. So parang kung bababa ka na Per tayo. station talaga ang ano niya. Which is dapat Kumbaga LRT, ganun. which is sana mas okay yung ganun, 'di ba? Para Kasi talaga, iisa lang ang bababaan. and discipline na. Nung nagpunta ba kayo dito sa Baguio, nakita nyo na yung mga nakita nyo na yung mga designated taxi lane lang? No. Oo. Hindi ko na-observe. Meron na. May ganun sa session na dapat pag magta-taxi ka dun ka lang. Tapos pag nakita kang yung mga nakapila na nagpapara ka dun sa malapit dun, mga away yung mga nakapila. Oh my God, Kasi sa session, pahirapan na yung taxi ngayon. Designated. nagpara ako somewhere lang sa session. Unless hindi siya rush hour, pwede. Pero meron sa upper session, kung saan yung Watsons na pinuntahan natin, doon yung sa upper. Tapos meron din sa lower. Basta apat yun eh. Apat na station, kabilaan. Talaga, oh my gosh. Mm-mm. Sa loob nagpara Pati kasi dun sa palengke, di ba? yeah. Di ba pumila tayo sa palengke? Oo, doon. Okay. Yun lang. Yun yung ignorante moment ko. Ako, meron pa akong isang pasosyal. Kami ni Les. Gusto namin kasi mag-date. Tapos, gusto ko kasi yung Vanilla Cafe sa Baguio. Kasi 'di ba ang cute, ganyan. So sabi ko, date mo ako doon, sabi ko sa kanya. Di pumunta kami doon, ganyan. Tapos, walang masyadong tao. Buti na lang walang masyadong tao. Tapos, tinignan namin yung menu. Parang, hindi kasi kami naghanda na tignan yung menu before going there. So, tinignan namin yung menu. Parang, ang mahal naman dito. So, hindi namin alam kung kasya ba yung money niya.
So, ang in-order niya na lang sandwich. Tapos ako na lang yung parang pasta nun. Tapos, ang pinakagusto kasi namin doon, yung mga cake sana, matikman. Nakapag-drinks pa kami. Pero alam mo yung, nakakaawa siya kasi sila din yung kinain niya. Hindi na kayo nag-dessert. Tapos, kami, yung habang nag-order, nagko-compute na kung magkano ba itong, Siyempre, ayaw naman namin mag-walk out na parang, kasi kami lang yung tao, tapos parang walk out na pagkatapos ng sinervan na kami ng maayos. Diba? Tapos yun, nag-order na kami ng ganun. Nakapag red velvet, pero isang ganun lang. Tapos yun, nag-picture-picture na lang kami. Tapos, bago kami umuwi, binilan namin si mama ng Chowking. Tapos sabi namin, sana dito lang tayo, nabusog pa tayo. Yun. Pero okay lang, yung experience na yun. So, parang advice sa mga chatters, maganda rin yung before puntahan yung mga restaurants, tignan na yung menu. Para mag-research na. Para alam kung magkano. Ganun na kami lately. May pa-social pa din ako na isa na lang. Wala na akong maalalang ignorante kasi parang everyday ignorant ako. Ting kaming hindi ko na lang maalala yung kakain tapos or may pupuntahan tapos laging, uy, paano ba to? Mga ganong moment namin. Pero ito yung recent lang. O di yun, nung namin, year-end, mag-iisip pa kami ng magko-quote kami, ganyan. Hindi din lang namin nasunod yun kasi wala siyang mahanap na quote para sa kanya. So, nagsimpleng na lang siya, long sleeve na yan, tas ako yung dress. Di social kami. Pero wala kaming pera na noon. Talagang papasahod na din kasi yun ng, ewan ko, weekend. Parang pasahod na Lunes, ganyan. So, parang ang lang namin, kaya kami pumunta nun para makakuha ng basket ngayon ng yung Christmas. pa-free ng syempre tig-isa kami dun, di ba? At saka yung food para makatipid kami. Tapos, alam mo, itong kasama ko, sabi niya, magdala ka ng Tupperware, baka madaming matira. Alam mo, so namin naka-dress. Naka-dress ka. Ako, siya naka-formal. Tapos, yun, parang sabi ni JM, pagkatapos kumain, may every after paglaro nila, may pa-raffle. Sabi niya sa akin, pag nakuha na natin pareho, may natawag na yung pangalan natin pareho, tapos ng kumain, uwi na tayo, ha? Umuwi nga talaga kami, hindi pa tapos yun. Eat and run. Siya. Oo, late pa kaming dumating. Kasi dapat parang may magpa-perform silang, mag-rap sila dun sa wave namin na parang ikakanta niya yung dalawang kasama namin, may nagawa na silang rap na ang sounds niya is sun and moon. Tapos parang sabi nila, silang tatlo daw kasi alam nilang nag-rap si JM. Ayaw niya. Parang sabi niya, sige pero chorus lang ako. Pagdating namin doon, sila na yung nagpe-perform. Pagdating namin sa entrance, may lista-lista. Sumayaw-sayaw na lang kami doon. Kasi nga, yung beat ng sun and moon. Late na kami. Dapat kasali siya doon. Di sumayaw-sayaw kami. Tapos, tingnan namin yung paligid. Uy, ang daming basket. Tapos, tingnan namin yung foods, wala pa. Tapos yun, nung natapos yung kumain, parang nagpa-isang raffle lang. Tapos, wala na, umuwi na kami. Uwing-uwi na tong kasama ko, nakakainis. Pero nahihiya ako paano i-exit. Kasi syempre, di ba, nandun pa yung mga tao. Para kasing may bisita din na in-invite yung mga CEO. Umalis na sila. Hindi kami din. Kinuha namin yung tapos umalis na kami. Feeling ko, this is not, pa-social na moment. This is buraot moment. Buraot. Kasi Gold digger. Kasi naman yung itsura namin, social, di ba? Naka-dress, Pero walang mga pera. Lang, ang habol. Eat and run, and the freebie, and the raffle. Nakakuha ka ng raffle, diba? pero... Oo. Si JM. Yung vacuum flask. Si JM, hindi. Tapos, andaya pa kasi yung first 20 lang na dumating doon yung makaka-raffle nung TV na ilang inches, 28 inches. So, yun. Late nga kami, di ba?
Paano mo First naging maging 20. madaya yun? Late Ang ka na, first nagreklamo ka pa. Siyempre, ang first 20, yung admins, yung mga nag-ayos-ayos dun. Mga, Actually, ganun talaga pag mga malalaki na, Deliver. hindi yung mga Yes. malalaki, parang kunwari, ang isasama lang nila yung medyo matataas din yung posisyon. Mga ganun. Hindi siya okay. pangkalahatan. Kung makamakalaki ka. So, dapat kasama si JM. Ako ang maliit, hindi. Position pala yung sinasabi. Posisyon. Magagalit pa ako sa, ano naman yan? Aabot, Joke. aabot kaya yung pag-iisip mo ngayong araw na to. Inaantok ako, kaya ina-enjoy ko lang kasi. Mula prim and proper hanggang sa position. Galit pa siya, sabi niya, Wala. ano, si JM lang yung makakano kasi siya yung malaki. Ay, mataas. Sabi niya. Tapos nakita ko yung itsura ni Babs, hindi na niya nagigets yung sinasabi ko. Hindi nung Mapipikon una. na sana siya, pero Yung una, parang naano ko, sabi pero ko, syempre, I don't mean to offend. Sabi ko sana, pero iba pa pala yung sasabihin mo. Ano naman kayo ibig sabihin, pero iba din pala yung naintindihan ko. Visit ka. joke ko lang yun, syempre. Para yun, tatawa tayo, di ba? Tawa-tawa tayo. Ah. Hindi na ako makahinga. Tapos Wala yun simula nga, hanggang huli. Lutang-lutang. Hindi na siya makakahinga. Ako, ano rin to, yung akin, hindi Last siya, ko na yun. last ko na rin to, hindi siya ignorante or hindi siya pasosyal. Buraot din to. Kasi dito sa Thailand, Yun pala dapat na. Buraot. Buffet, mga buffet. Eh, syempre, kung alam mo naman tayo mga patay gutom, order ng order. Kasi dito sa Thailand, ang style nila, may list na ibibigay sa'yo. Ililista mo na kung ilan yung gusto mo ibigay, ay kunin ka nun. Tapos bibigay mo sa waiter, bibigyan ka nila sa servant, gano'n. Eh, syempre, patay gutom kami ng mga kaibigan ko. Umorder, ang dami-dami. Tapos, yung order namin, dahan-dahan din dumadating. So, parang kumbaga, naipon lahat ng order Konti-konti, namin. oo. Naipon talaga lahat ng order namin. Sa sobrang kaburautan Burautan. namin. Iba pa masabi mo. Burautan namin. Inayos ko na para hindi tayo, para maano Sa tayo. sobrang pagka-buraot. Oo. Hindi pa May tayo sumisikat. sob- Baka malaos na sobrang tayo sa ginagawa. pagkaburaot namin. Alam mo ginawa namin? Hmm. Niluto namin ng konti. Tapos nilagay namin sa tissue. Oh my gosh. Oh my Tapos, God. Buti wala meron nakakita. meron kasi yung restaurant na yun, meron din siya yung parang sa Good Days na waiter na robot. Ay, robot. Alam mo ang ginawa namin kasi meron kaming na-order na sobrang daming gulay. Ang ginawa namin, tinimingan ko, ako ang tinimingan ko. Nilagay ko dun sa pinaka-ilalim. Eh, yung pinaka-ilalim, meron palang order din. So, nakukunin na Oh. nung Naibigay. umorder. Nung kukunin na nung umorder, sabi niya, bakit parang dami-dami na itong umorder? Natatawa na Walang lang kami. CCTV doon? Meron, pero syempre, alam ko, check pa nila yung CCTV ng oras na yun. Grupo ng mga nag-tissue ng in Thailand, Tapos, tawang-tawa kami din sa reaction nung kukuha ng order. Kasi sabi niya, paano dami-dami itong order natin? Ito lang naman yun eh. Kasi, yung di ba may level yun? May listahan din kung ano yung mga binigay. Okay. Eh, sobra. So, tinawag na yung waiter. Tapos, Binalik. binabalik niya. Tapos, yung waiter, tinitignan niya kung sino kaya yung nagbalik nito. Hindi kami nagpapalat. Kunyari, kumakain kami. Like, if hindi nyo naubos, may babayaran kayo. May extra charge. Oo. Okay. Gano'n naman na dito eh. Tapos 2 hours stay lang. Oo, 2 hours lang din dito. Sobra. Pero mas masaya naman. Kasi yung 2 hours, matagal naman na din. Sulit naman na siya. Oo. True. So yun, yung buraut moment. So ito na lang. Hindi ko na lang kwento. Pero kukwento ko na lang.
yung story ng isang kakilala ko. Di, kumain kami sa isang buffet, breakfast buffet. Eh di ganyan, syempre, chika-chika, tagal namin yung nakita, ganyan-ganyan. Tapos, kain kami ng cereals, ganyan. Na-excite kami kasi kakain kami ng cereals. Ala, parang kilala ko yun. Tapos, Bakit nagre-react ka? Huwag ka magre-react para hindi halata. medyo nakalimutan ko na yung details nun, pero pwede pakitapos, Sige, sige, Ako, sige. alam ko yung kwento. Alam ko yung kwento. Kasi parang narinig ko na yung kwento na yun. Parang, hindi kasi nila alam kung paano gamitin yung dispenser. No? Wait lang po, kasi alam ko po. Alam ko po. Nakakuha na po ako ng maayos nun. Ayun, hindi pala alam ng isa. Hindi pala alam ng kasama mo kung paano gamitin yung dispenser ng cereal. Iniikot lang kasi yun. Iniikot lang. Ang ginawa niya, hinila na yata. Uy, buti na lang hindi lumabas lahat ng cereals nun. Paano kung lumabas lahat, no? Na-obvious tayo masyado. Buti wala pang tao din kumukuha. Kasi kung hindi talaga, iiwan ko si Bebs dun. Ay, hindi po ako siya yun. Wag ka kasi ginawa mo na yun. Binigay niya agad sa akin. Yung nakuha niya. Kaya nga. Uy, sabi niya, si Bessie, sabi niya. Alam mo sa taranta ko, sila inabot ko sa kanya, kinuha naman niya. Tapos, kung walang mag-aayos, yung hindi niya naayos yun, iiwan ko talaga siya. Uy, naayos natin. Inayos natin, di ba? Naayos mo nga. Oo. Kasi, hindi natin sure kung kung tama yung pagbalik na. Basta nung kumapit na yung iniikot na gano'n. Okay na yan. Kasi andyan na si Kuya. Andyan na si Kuya. Ganun na. Okay. Nai-imagine ko yung itsura yung dalawa na para kayo mga Siya nagpapanik. Nagpapanik ako deep inside. Pero inaayos ko kasi. pero feeling ko mas nakakatawa yung itsura mo nagpapanik deep inside kasi yung itsura. Kasi ako pa yung pinag-ayos niya. Paano kung ako yung pagbintangan doon? Nakakaya. Ang sakit na dyan kapag nalala. Pero may kilala rin kami nag-buffet tapos naubusan siya ng kaldereta. Parang nagwawala. Brown din yun eh. Brown din. Hanggang nakabalik siya sa Thailand. Kunwari siyang prim and proper. Pero brown din. Brown. Oy, bakit? Ano yun, Tinaguan ng kaldereta po kasi yun. So, nagbo-buffet sila, bakit kasi ganyan. sila nag-serve ng kulang? Tapos naubusan lang kasi babalikan niya sana. Wala siyang nabalikan. Wala siyang Wala binalikan. siyang Ang binalikan niya kasi hanggang ano lang yun. Eto, ako magkukwento. Ganito kasi yun. Diba, yung start nung lunch, merienda buffet. Yung kwento nga nung kaldereta na yan, yung kaldereta boy na yan. 1 o'clock hanggang 4 o'clock yung merienda buffet. Diba? So, 3 o'clock hanggang 3 o'clock tayo doon nun. So, una kumuha kami ng mga appetizer, ganyan-ganyan. Tapos nung pangalawa mag-rice na kami, uy, may kaldereta. Sakto lang syempre yung saktong kuha lang pa buffet nga, di ba? Parang lang, tama lang yung laman ng plate mo, pero hihirit pa pala siya. Nag-round pa pala siya ng rice. Ako kasi, pagkatas nun parang dessert na ako or yung mga pizza na, ganun. Siya nag-rice siya ulit. Pagpunta niya dun sa kaldereta, ang lakas ng bunganga niya. Ay, wala na kaldereta. Hindi siya umaalis doon kasi gusto niya rin kumuha doon sa naipalit sa kaldereta pero walang serving spoon. Isa pa yun sa kinakagalit niya kasi bangus na ata yung pumalit. Tingnan mo. Ano yun kaldereta. Siyempre may sauce yun. Wala ka naman ilagay mo dun sa daing na bangus. Bangus. Nag-iino siya. Walang tong, walang Iwan ko na siya dun. Lumabas yung pagiging manager na sobrang sweet.
Tapos yun, hanggang sa pag-upo namin, sabi niya pag-upo namin, ano ba yan? Walang kaldereta. Sana dinamihan ko na lang pala kanina kung alam ko lang sa amin. Siyempre, talagang Tapos hanggang nakauwi siya ng Thailand, yun pa yun din. pa rin yung sama ng loob niya. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, di ba? Naalala niya pa. So, Sana po nag-enjoy kayo. Nag-enjoy kasi kami. so ang Alam niyo masasabi na. ko lang, na okay lang Be clean and proper. Una, be clean and proper. Pangalawa, hindi, okay lang Alamin mo kung anong naman posisyon mo. kung mataas ka ba o maliit. Hindi, ang tawag dito, okay lang naman na maging ignorante and yung mga, alam mo yun, stuff like that. Every day. Pero, syempre, Kasi 30 years na po akong ignorante. Hindi pag first time, okay lang yun, mga chatters, pag first time. Kasi, di ba, at the end of the day, parang magiging story mo na lang siya, funny story mo na lang siya na ma-share mo, di ba? Parang ganito. Tapos, sa next, alam mo na yung gagawin mo. True. At saka kung hindi ka magiging ignorante, hindi ka matututo. Yeah. Kaya okay lang yan na maging ignorante ka for 30 years. See? At least natututo ka. Matututo ka na ulit. At saka hindi. Pag ganun, huwag natin i-judge yung mga ignorant sa first, kasi malay nyo talagang walang ganun sa, Oo, Walang ganun sa Baguio, yung matataas na building tapos na. Uy, ako din na rin ako. Amazed ba? Yan. Pasensya na. Kasi kayo din naman, hello yung mga taga Manila, amazed na amazed sa fog. Picture pa sa fog. Oo. Same lang, 'di ba? Kasi nga iba tayong posisyon 'di ba? No. So kung ano yung nakakapag-amaze sa amin sa city, kayo na-amaze sa bundok. Parang akala mo naman hindi city mo. Baguio. Ganun lang. At saka kunwari, huwag kayong mahiya kung hindi nyo naman talaga alam. Siguro yun na lang, huwag na lang tayo mag-pretend na alam natin. Kasi parang mas pa tayo, mapapahiya. Kung hindi, admit na lang. Hindi, at saka maging natural ka lang sa sarili. Huwag mo akong gagayahin. Nagpapakasosyal, hindi mo naman kakailangan maging sosyal. Natural lang. Maging natural ka lang para masaya ang life. Yes. As long as wala kang inaapahang tao habang nagpapakasosyal. Okay. So again, chatters, sana mag-subscribe po kayo. Sana nag-enjoy kayo dito sa episode na to. At mga chatters, syempre, kung may mga ignorante moments din kayo and mga pa-social moments, share your thoughts. And buraot. And ignorante. Kalimutan. Yun yung nauna niyang sinabi. Yun yung sinabi kong una. At yung bingi moments mo na din. At huwag kalimutan maging clean and green. Clean and proper. Clean and green yung nasa isip ko. Okay. Bye! Share your thoughts. Chatters, bye! Ay, tanga ni Bebs na ulit. Sana sabay-sabay tayo. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.